Nailibing na ang OFW na nasawi sa Kuwait dahil umano sa coal suffocation. Pero gustong paimbestigahan ng ating pamahalaan kung nagkaroon ng kapabayaan ang employer ng Pinay. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Rainiel Pawid. Napahagulgol sa kanyang libing ang mga naulilang anak ng OFW na si Jenny Alvarado. Siya ang Pinay na nasawi sa Kuwait dahil sa umano'y coal suffocation o uling na ginamit na pampainit. Pangako namin, mabibigyan ka namin ng hustisya. Napakasakit sa kanya na hindi niya kami nakitang lumaki. Napakasakit din sa aming mga anak na hindi na namin siya makakasama sa aming mga kaarawan, sa pagtitipon ng Pasko, Bagong Taon. Inaasikaso naman na ng Department of Migrant Workers ang kaso laban sa employer ni Jenny. Pinaimbestiga ng ahensya kung nagkaroon ng kapabayaan ng employer ni Jenny kaya siya nasawi. Gayon din ang sinuwalat ng mga kaibigan ng Pinay sa Kuwait na minaltrato at hinipuan nito ng kanyang employer. Well, again, yun ay nakadepende sa autopsya. Sa ngayon kasi, we just really need to rely on the science, which is yung autopsya. Of course, kung may mga testigo who will come forward, welcome din yun. Maging ang cargo company na unang nagpadala ng maling bangkay ni Jenny sa Pilipinas, kakasuhan din ng gobyerno. Bukod naman sa pinansyal na tulong, sinagot na ng DMW at OWA ang scholarship sa 5 anak ni Jenny. Balik Pinas ang Pinay na si Nora Babadilla para magbakasyon. Si Nora ang isa sa 2 Pinoy sa Israel na naging bihag ng militanteng grupong Hamas. Kaya naman sumasa ilalim pa siya sa post-traumatic therapy sa Israel. Yung treatment ko hindi pa tapos, kaya yun. Kahit nga dito, tatawagan nila ako pag everyday para ma-confirm nila na okay lang ako. Kasama rin umuwi ni Nora ang nakababatang kapatid na OFW doon. Kahit pa naging Israeli citizen na si Nora, sa Pilipinas niya pa rin daw gustong magretiro. Babalik naman. Hindi pa lang sa ngayon. Siyempre, kailangan pang mag-ipon ng konti para pag-uwi may konting pera. Kasalukuyang nagkasundo ng tigil putukan ang Hamas at Israel. Sa tala ng Philippine Embassy sa Tel Aviv, higit 30,000 Pilipino pa ang piniling manatili roon. Karamihan sa kanila mga caregiver. We always advise them to be always alert and to always prioritize safety, kahit saan man yan. But yes, mas kampante sila ngayon. In fact, for a few months na, regular at normal na yung kanilang mga activities. Kinumpirma ni Foreign Affairs Undersecretary Ed De Vega na 24 na Pinoy sa Amerika ang na-deport sa Pilipinas dahil sa pagkakaroon ng criminal record doon. Hindi na idinitalye ang kanilang hinaharap na kaso. Pero hindi naman daw ito seryoso o mabigat. Nananawagan naman ang embassy officials sa undocumented Pinoy sa Amerika na voluntaryo na umuwi ng Pilipinas bago ipatupad ni US President Donald Trump ang kanyang mass deportation plan. Kasabay nito may utos na si Trump na pansamantalang ihinto at i-review sa loob ng 70 araw ang US foreign aid sa iba't ibang mga bansa, kabilang sa benepisyaryo nito ang Pilipinas. Kaya ang DFA binabantayan na ang posibleng epekto nito sa ating bansa. Para sa 1PH, Rainiel Pawid, News 5.